na nakafix na ano. Yan. Abang lang kayo mga kabokals. Promise, maganda itong gagawin natin dito sa ating layer house. So, ang plano ko rito, pag naayos na, makapag hello mga kabokals, dito naman tayo sa Barangay Tigbi, Norsagaray. Yan o, meron yung ating dating suki sa itlog at viewer natin. Ano pangalan mo? Si Kelvin at si Harry. Yan, si Kelvin at si Harry. Ayan, o baka may gusto na lang i-shoutout mga kabokals. O, shoutout, taga. Ayan, shoutout. Shoutout po kay Ate Irene, kay Kuya Romnick, kay Chambi. Ingat po kayo dyan. Ay, Ate Irene, Romnick, Opo, pati kay Chambi po. Gambi. Shoutout po kay Tita Eva at kay Ate Bebe. Ingat po kayo dyan. Tita Eva at Tita Bebe. Ayan, ingat. Shoutout po sa At inyo. sa bestie po, mag-ingat po kayo dyan at lalong-lalo na po kay Ate Rhea po. Ayan. Shoutout po sa inyo po. Shoutout po. At paki-like, share, and subscribe po. At paki-click na rin ang notification button para updated po tayo kay Kabukas Farmer po. Thank you po. Ayan. Thank you. Ayan mga kabukas, dalawang tray ang in-order nila. At tayo po ipabalik na naman na San Rafael. Hello mga kabokals. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating paiklugan. Ngayon po mga kabokals, nabanggit ko nga po sa mga previous vlog ko na may plano po tayong mag-expand ng ating layers. Ayan, and maraming salamat po sa isa nating viewer. Pinahiram ako mga kabokals ng pang-expand. Actually sabi niya, magdagdag daw ako ng inahin na mga layers nga. Kaya lang sabi ko, bago ko makapagdagdag ng layers, kailangan ko munang ayusin yung ating facilities, yung ating mga battery cage, itong mismong chicken coop, kailangan nating ayusin. Kaya mga kabokals, para po magtuloy-tuloy yung ating negosyong paitlugin, may mga bagay po tayong dapat ikonsidera. Number 1 po, yung pagdami po ng tao sa ating kapaligiran. Ngayon po, na magandang panahon, kabi-kabilaan po ang mga nagpapagawa. Ibig sabihin, yung mga nakabili po ng lote dito sa ating area, ay nag-uumpisa na pong ayusin yung kanilang mga lote. Marami po nagpapagawa ng mga staycation, yung iba po, mga pahingahan. So, isa po yun sa dapat natin consider mga kabokals, kung gusto nyo pong magtagal sa layer business, and nandito tayo sa area na limitado po ang space. Number 1 po doon mga kabokals, yung pag-accumulate ng langaw sa inyong area. Number 1, pinakamalaking problema po yan. Number 2, yung amoy. Yung amoy ng droppings ng ating mga manok, kailangan po natin makontrol yan. At the same time, yung ammonia build up para na rin po sa kalusugan ng ating mga manok. Kasi ang ammonia po ay masama po sa ating mga alagaya pag yan po ay permis na nasisinghot nila. So yun po yung mga, para sa akin, pinakaunang dapat natin ma-address bago po tayo mag-expand, bago tayo magparami. So, ang una ko pong gagawin doon sa pinahiram nga po sa atin, kasi instead of buying mga additional hens, sabi ko, gagamitin ko na lang po yung pera para po maayos ko yung facility, yung itong ang ating chicken coop. And then from there, pag maayos na, madali na po tayo makapag-expand. So, yun po ang kailangan natin address mga kabokas, yung pag-accumulate ng langaw at saka yung mabahong amoy. At the same time, yung para sa health na rin ng ating mga manok. So ito, papakita ko mga kabokals. Ayan, di ba? Lalakas nila kumain, di ba? Nakita niyo mga kabokals yung ibaba ng ating mga battery cage. Mga pupo yan na may ipa. Ayun, ito yung mga na-scrape out na natin, mga pupo na po yan na na-scrape natin na ipa. Ayan, sa ilalim.
Yan po ang isang number one problem natin mga kabokals. Kung tayo po ay may negosyong manukan. Unlike po sa kambing at sa baboy, ang kambing po, ang pupo ng kambing. Ito, makakapatunay ako dyan mga kabokals. Ang pupo ng kambing, kahit nag-accumulate po sa ilalim ng kambingan yan, hindi po nilalangaw yan. Hindi po nag-aamoy ng matindi yan. Pero yung sa manok po, ito, matindi po ang langaw na ito pagka napabayaan po natin yan. Ayan, yung mga ganyan. Ayan, matindi po ang langaw niyan. Ngayon, ang solusyon po ginagawa ko dyan dati is tinatakpan natin ng ipa. So, bili ako ng bili ng ipa. Ang isang sako po ng ipa ay 30 pesos. Yan mga kabokals, 30 pesos ang isang sako ng ipa. So, para po matakpan natin lahat ng yan, kailangan po natin ng isang sako kada lagay. Kada lagay. Okay po yun mga kabokals, effective. For a span of 2 to 3 days, okay na okay po sila. Kaya lang, pag lumagpas po na po ng 3 days, ayan na naman, nag-accumulate na naman po ng ganyan. So, kailangan na naman natin takpan ng takpan. So, magastos mga kabokals kasi bili tayo ng bili ng 30 pesos per sako na ipa. At the same time, yan po, kahit natakpan na po yan, pag sumobra na po kapal niyan, kailangan po natin tanggalin yan, scrape out natin. Pag pinabayaan po natin siya makapal, yung singaw po ng ammonia ay umaakyat din sa ating mga manok. Kahit meron po silang takip na ipa, sumisingaw pa rin po yung ammonia. So yun po ang problema sa ipa. Yan, di ba mga kabokals? Bukod sa matrabaho na, kasi kakayasin ko pa yan, tatanggalin natin, papalahin natin, sasako natin. And then, the same time, magastos kasi bibili na naman tayo ng ipa. So, meron po tayong mga hakbangin na gagawin para po ma-address yan. And then, ito para maayos na rin po kasi magulo. Ayun, katulad niya, may mga tambak-tambak tayo, mga ipa kasi wala tayong mapaglagyan eh. So, nandito lang din. So, magulo yung mismong ating layer ko pa ay magulo. Yeah, so may mga gagawin po tayong hakbangin or modification dito sa ating chicken coop para po ma-address yan. Hindi na po tayo gagamit ng ipa mga kabokals. Yan. Pero hindi ko muna sasabihin. Ano lang po kayo, subaybayan nyo lang po yung ating mga video. Makikita nyo po mga kabokals. Ngayon, ang gagawin ko, first thing is, ilabas sila lahat. Yan, nilalabas natin sila mga kabokals. Inaayos ko po yung dito sa kabila. Yung dito sa labas, yan, tatanggalin natin yung kulungan na yan mamaya. Tapos, maglalagay tayo ng trapal sa ibabaw. Ilalabas natin sila lahat. Ilalabas natin. Ayan, mga kabokals ha. O, abangan nyo. Tutok lang po kayo. Ano bang gagawin ni kabokals para makontrol niya yung problema sa droppings ng mga chicken layers natin. And pag nagawa na natin yung mga kabokals, pang matagalang ng negosyo talaga. Although maliit pa lang siya, prototype, pero po pwede natin gawin sa malakihang operation. Pero sa ngayon, syempre, maliit pa lang naman tayo. Ito lang po muna yung ating aayusin. So yan mga kabokals, mamaya ilalabas natin sila. Ayusin muna natin doon sa labas na paglilipatan natin. Kaya mga kabokals, linisin na natin dito sa likod. At dito nga natin nililipat yung mga battery feeds natin. So dito muna sila habang ginagawa yung loob. Ito ano na to? Sira-sira, medyo sira-sira na kala, nanghihinaya ko yung tapon. Gagawa pa natin clinic ba pag may mga sakit yung siyang clinic. Ewan ko lang kung pagkatapos nito ay pwede pa. Baka magkahiwa-hiwalay na. Yeah. Tatabi ko lang dito mga kabokals. Ayun oh, bumigay na oh. Mukhang wala na. Mukhang tatapon na to. Yan ka muna. Yan. Yan natin muna nilagay. Tabi ng ating mga talong. Kasi ito, damuhan ko muna. Yan, damuhan ko muna to.
Ang mga damo. Bilis lang. Bilis na lumago. Ayan na, nalinisan na natin mga kabokals. Itong portion lang na to, ito sa ano na, yung ating mga gulay hindi ko pa nalilinisan. Ito muna kasi ano to, importante itong matapos ko na kasi matatapos na sila Kuya Greg kay Andrew. Pagkatapos nila doon, dito sila sa akin gagawa. Ayan, yan sila Kuya Greg nga po ang gagawa mga kabokals kasi ayun, basta may gagawin hindi ko muna sasabihin para ma-excite kayo. Ayan, para manood kayo. Ayan, basta meron tayong modification. So, yun. Ayan, oh. Dito natin ilalagay ang ating mga layers. Pansamantala, maglalagay tayo dito ng trapal. Ito yung sinasabi ko mga kabokal. Si Dagul, wawa naman, oh. Dagul, brother! Sinira na naman yung kulungan nyo. Nakita mo. Wow, elastic talaga to. Ito mga kabokal, nakita nyo ba? Ito yung sinasabi ko. Tambak yung kanilang pupo, yung mga pupo ng kambing natin. Pero tuyo po yan, tuyo. Yung po kasi isang bagay din, tuyo po yung kanilang droppings. And then, hindi nila langaw. Base po doon sa mga ilan na papanood ko, kaya daw po hindi nila langaw ang droppings ng mga kambing. Kasi po, more on damo ang kinakain nila. Ganun yata yun mga kabokals daw pagka ano, more on damo kinakain, hindi talaga nilalangaw. Ganun din po yung mga kuneho, yung mga rabbit na pinakain po ng mga greens lang. Hindi po rin daw malangaw yung kanila mga droppings. Ito, andito tayo mismo sa silong, pero ni isang langaw wala po akong nakikita mga kabokals. Ayan. So yun po. Yung baboy naman po, meron silang puso negro. Kaya nakokontrol din po yung amoy ng kanilang dumi. And then yung pakain nga po natin sa kanila ay more on darak at saka greens lang na pinipermit natin, yung Madre de Agua at saka yung Napier grass. Kaya kontrolado din po yung amoy ng kanilang dumi. Ayan. So magtatrapal muna ako para mailabas ko na isa-isa yung mga battery cage. Yan, tutulak pa naman yung mga kabokals. Tutulak pa ng battery cage yan. Kasi maglalagay tayo rito. Yan. Labas na natin isa-isa. Mga kabokals, continuation to nung kahapon. Hindi ko na ituloy. Ang huling sabi ko kahapon, di ba, ilalabas natin sila. Ibig sabihin, ita-transfer natin yung battery cage sa labas. So, yun. Naisip ko mga kabokals kasi ipapaayos ko uli kasi kay Kuya Greg itong mga battery cage sa loob. So after niya pong ayusin to, after niya pong gawin yung ipapagawa ko, isi-set up uli niya itong mga battery cage. So ito i-repair na lang po ito, may mga sira na yung frame ng ating battery cage. I-repair na lang niya, i-set up niya. So hindi pala sila pwedeng naka-battery cage. Ang gagawin ko, ninetan na lang natin dito sa labas. Kasi kailangan palang i-set up yung battery cage. Hindi sila po pwedeng nandoon sa loob ng battery cage. So ito mga kabokals, meron tayong net dito. Shoutout kay Sir Danny Ong. Yan Sir Danny. Yan, maraming salamat po doon sa net na binigay niyo sa akin. Ito. Binigay kasi tayo ng net. Sabay ito ng mga tray na dinala niya rito sa akin, yung mga egg trays na binigay sa atin. So Danny Ong, yan, thank you po. And kay Ma'am Dinah. So yan,
Ang plano ko ngayon gagawin ko ngayon mga kabukals, ninetan na lang natin, isasara ko dito from here. Ninetan natin para hindi sila makapunta rito sa ating gulayan. Tapos all the way sa baba, all the way sa silong ng mga kambing. So diyan sila makapagkakalkal. Ito sasarahan natin. Pawawalan ko muna sila mga kabukals habang pinapaayos natin itong ating layer coop. Magpapagawa na ako ng naka-fix na magdadagdag pa tayo kasi ng battery cage kaya kailangan sila wala diyan sa battery cage na yan habang ginagawa itong ating layer coop. So yun, mag-collect na tayo ng eggs. Gagawin ko muna yung net, tapos pawawalan sila sa sa araw na ng pag-aayos. Ewan ko kung hanggang kailan pa siya kay Andrew. Parang patapos na yata yung ginagawa niya kay Andrew. So pag nandito na siya, mag-uumpisa na sila, saka pawawalan. At least i-ready na natin yung kabila para i-release na lang sila doon, and then babaklasin na itong mga battery cage. And then magpapatulong na lang ako doon sa mga sako, ilalabas ko na lang doon. Yan pong gagawin natin mga kabokals. May itlog ako nakita ito. Itlog ng Rhode Island mga kabokals brown na rin halos. Kailan maliit yung itlog ng Rhode Island. Yan. So yan, netan natin mga kabokals. Ayusin ko muna yung kabila para ready for release na sila. Naka ready na, at least ipapakawalan na lang. Kaya mga kabokals, naayos na natin yung net. Ano na yan, balian ko na yung dito na lang. Kinakalas ko na yung mga kabokals, yung mga net sa loob ng chicken coop natin. Tatanggalin na rin natin yan. So ito na yung ginagamit kong yung nakukuha ko dyan sa loob, ito yung ginagamit ko ngayon dito. Tatanggalin na rin natin mga kabokals yung net sa loob. Magiging open na siya. Yan, abangan nyo mga kabokals, maganda yung pinaplano kong gawin dyan. Magiging maaliwala siya, at saka maganda para sa akin, para sa akin, ayon sa aking mga plano. Maganda ang gagawin ko dyan mga kabokals. Makikita nyo, abang lang kayo mga kabokals. Basta ayoko mo na sabihin para may excitement, diba? Ma-excite kayo ba? Pag alam nyo na, baka din nyo na ako panoorin Yan, basta maganda yan mga kabukals, maganda kalalabasan yan. At makokontrol natin ang langaw, makokontrol natin ang amoy, ammonia, yan. At the same time, gaganda pa yung ating chicken coop. Yung tipong pwede kang magkape sa umaga sa loob ng chicken coop nang hindi dinadapuan ng langaw ang iyong kape. Yan, again, maraming salamat sa ating viewer na nagpahiram ng pampaayos natin ito ng ating munting manukan. Konektado pa rin naman ito sa expansion kasi yun nga, gusto niya magdagdag ako ng hens, pero itong gagawin ko naman is konektado pa rin sa expansion. Kumbaga pang matagalan na, pang matagalan mga kabukals. Hindi lang basta expansion, pang matagalan pa. Siyempre, in-anticipate na natin yung in-anticipate ko na yung pagdami ng tao dito sa ating area. Kasi
wala na may iba pupuntahan kundi doon mga kabukals eh. Dadami tao rito. So kailangan paghandaan na natin ngayon yun as early as now. Yan. Para magtuloy-tuloy yung ating business. Ito small operation lang ito mga kabukals ha. Hindi tayo aakit sa commercial dahil dito sa area natin hindi tayo pwede mag commercial operation. Talagang pang backyard lang. Kaya lang kahit backyard kasi kailangan i-maintain mo yung sanitation yung lugar para wala ka din mapiperwisyo. Para wala talagang walang grounds for complaints, di ba? Yan. Yan mga kabukas ang ating harvest for today. Medyo umihina na sila mga kabokals. Yung ating mga hens ay umihina na. Well, na rin kasi. May 3 taon na rin mga kabokals eh. May 3 taon na ba? Oo, meron na no. 1 taon na ako dito sa San Rafael eh. Mahigit eh. Galing pa sila ng San Jose del Monte. Hindi, going 3 years mga kabokals. Going 3 years. So ito na mga kabokals. Nalagyan na natin ng net. Dito ang bukasan yan. Ayan, may nakasabit lang sa pako yan. Diyan ang magiging daanan natin. Ayun yung mga talong natin. Diyan ang magiging daanan natin. Tapos, yan. So dito nga, sinara na natin to. Ayan, sinara natin para hindi sila makapunta ron. Ayun, bukas, ayusin ko pa yon. Sira yun eh. Ayusin ko pa yan. Saka, ayan, yung sa may dyan. Tingnan muna natin mga kabukas kung may damage ba dito. Tinignan ko naman na ito nung napatay ni Hope yung isang pato natin kasi dito sila naghabulan eh. Pero so far okay naman. Okay naman mga kabukals, wala naman sira. Ayan. Ito hindi naman sila magtatagal na ganito mga kabukals. Ano lang to eh, kailangan lang kasi talaga natin silang pawalan. Kasi nga ayusin, papayos natin yung ating itong layer house natin, papayos natin. So hindi sila po pwede sa battery cage kasi nga hindi maisi-set up ni Kuya Greg yung kasi magpapa-welding na ako ng frame niyan eh. Magpapa-welding na ako ng naka-fix na yan. Abang lang kayo mga kabokals. Promise, maganda itong gagawin natin dito sa ating layer house. So, ang plano ko rito, pag naayos na, makapag dagdag ako ng at least isang ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Na isang ganyan na patong. Isang set ba? Ganyan. Isang set na ganyan kasama yung sa likod. So magba backwards dito, uusog dito, tapos iuusog dito yon, tapos magdadagdag dito, tapos may isa pang set ditong mangyayari yan. Ganyan yan para mas madami tayong malagaan. And ang plano ko kasi mga kabukas, may pinaplano ko 1 hen for every ganito. Isang inahin lang sa isang kulungan na ganyan ang plano kong gawin. Or either bumili ako ng ganito ulit tapos 1 hen per ganito sa isang kwarto, or bumili ako nung mga bagong battery cage ngayon na apatan, kasya 4, pero ang gagawin ko 3 or 2 lang. So ang gusto kong mangyari, paluluwangin ko sila mga kabukas sa kulungan. Yun ang gusto kong gawin sa katapusan, sa pagtatapos ng ating pag-aayos nito ating layer coop. Gusto ko silang paluwangin sa cage. Yan ang gagawin natin para naman medyo mayos-ayos din naman ang kanilang kalagayan. So yun, pagbabakasyon din nga muna natin doon sa labas habang pinapaayos natin ito. So siguro bigyan natin sila ng 1 month na doon sa labas. Tama, sakto lang yun habang isiniset up ko lahat dito.
na nag-i-enjoy sila sa labas. Tapos pag maayos na lahat dito, yun, balik na sila sa battery cage. So recondition siguro gagawin ko. I-recondition ko sila pagbalik dito para manumbalik yung itlog. Katulad ng ginawa natin doon sa una natin na mga nabili natin na kalas na pala. Pero na-recondition ko yun, pakinabangan pa natin ng konti. So ito naman hindi naman mga ganong katandaan, going 3 years pa lang naman. So yun. Purga siguro, recondition. Pero yun nga, abang doon sila. Parang part na rin po ng kanyang rehabilitation yung doon sila sa labas laro, magkakalkal, ayan. Pero magpapagawa ako ng paitlugan kasi nangingitlog pa naman. May mga nangingitlog pa naman. Or siguro gagamitin ko itong dalawang battery cage. Tatakluban ko. Tapos bubuksan yung pinto. Ibababa lang natin. Siguro papasok na sila dyan sila mangingitlog. Baka ganun na lang gawin ko para makatipid din. Hindi na bumili ng plywood sa kakahoy. Ayan. So yung mga kabokals, hanggang dito na lang. Abangan nyo po yung mga pagbabago na gawin natin dito sa ating layer coop. So talagang ang aim po natin is talagang pang matagalan na negosyo. Although maliit lang na negosyo, backyard, kasi nga may limitation po tayo dito sa ating area. Pero ang gusto ko po kasing mangyari yung pang matagalan, magtagal po. Kahit na ba dumami yung mga tao rito katabi natin, hindi po tayo mairereklamo. Yun po yung aking gustong gawin. So abangan nyo po mga kabokals yung aking gagawin dito sa ating munting manukan. Ayun, so maraming salamat mga kabokals. Hanggang dito na lang muna. Amazing na buhay. Bye bye.